Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Malugod namin kayong tinatanggap dito sa parokya ng San Padre Pio sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng ating mahal na patron, San Pio ng Pietrelcina. Sa araw na ito, tayo ay nagkakatipon bilang isang sambayanan upang magpuri at magpasalamat sa Diyos sa lahat ng kaniyang biyaya sa pamamagitan ng makapangyarihang panalangin at paggabay ni San Pio ng Pietrelcina. Ang banal na misa ay pangungunahan ng ating butihing kura paroko, Reverendo Padre Eduardo C. Molina. Magsitayo po ang lahat at buong galak nating sabayan ang koro sa pambungad na awit. Magpakailanman.
dakila. Purihin ang kanyang ngalan, kahit sa kasalaang tao, minahal niya pa rin ang lubusan. Purihin ninyo ang Panginoon, dakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya'y awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya'y awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po, Father. Happy Fiesta po sa ating lahat. Happy Fiesta! Happy ba kayo? Yes, Maski na bumabagyo. Sige po. Itong misa po natin ito ay pangatlong misa na sa araw na ito. Kaninang umaga, mayroong healing mass ng alas 6. Kaninang alas 9 ng umaga ang misa, Fiesta Mass ni Bishop at mga bisitang pari natin at mga bisita sa iba't ibang parokya. Meron pong mga dumayo pa talaga, taga May Kawayan, taga UP, taga Fairview, ang dumadayo dito sa atin para makipiesta. Ito pong misa natin ngayon ay misa pasasalamat, Thanksgiving Mass. No? Pasasalamat sa Diyos na binigyan tayo ng simbahan dito sa ating lugar. Binigyan tayo ng maganda at mabutit huwarang patron na pwede nating tularan. Binigyan tayo ng isang komunidad na mananampalataya. So ipagpapasalamat po natin lahat yon. Pero bago po tayo magpatuloy sa ating pagdiriwang na ngayon ng misa, alalahanin din po natin ang isang tao na noong 2023 po, tamang-tama, bago magpiesta, no? The day before ng piyesta, nakita ko pa po siya tumutulong mag-ayos ng karosa. Nagpuputol ng mga bulaklak. No? Pumasok siya sa trabaho, sa construction, at madaling araw yata po ng 23, araw ng piyesta, siya ay nagmamadali para makaabot siya sa misa ng piyesta. Sa kasamaang palad po siya ay naaksidente at siya ay nasawi. Si Kuya Julius Cesar Fajardo o si Kuya Jojo, no? Ika-2 taon na po ng kanyang anibersaryo ng kanyang pagkamatay. Pero iniisip ko nga noon, hindi man siya nakadalo sa Fiesta Mass, mas maganda yatang selebrasyon yung napuntahan niya, no? Siya po ay nandoon na kasama ni Pio siguro sa langit at nagdiriwang ng kapistahan doon. Siya po yung unang-unang kasapi ng kapatiran ni Padre Pio na kinuha ng Panginoon. Meron na tayong tagapagdasal para sa atin doon. Pagpasalamat natin sa Diyos at humingi tayo sa Kanya ng awa at patawad sa lahat ng ating mga nagagawang mga kasalanan. Sabihin natin, inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan
excelsis Deo. Gloria, Gloria, in 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 excelsis Deo. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, linarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angkin, kabulihan. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Panginoong Diyos, hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulunod sa kanan ng Ama. Sa amin. Maawa ka sa amin.
makapangyarihan at walang hanggang Diyos na sa natatanging biyaya ay ipinagkaloob mo ang paring San Pio na makibahagi sa krus ng iyong anak at sa pamamagitan ng kanyang paglilingkod ay muli mong ipinamalas ang hiwaga ng iyong habag. Ipagkaloob mo sa kanyang pamamagitan na kami na laging nakikiisa sa pasyon ni Kristo ay makamtan ng buong kagalakan ang kalwalhatian ng muling pagkabuhay. Sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo, ang iyong anak, na kasama mo at ng Espiritu Santo, ay nabubuhay at nagahari, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ating pakinggan at pagnilayan ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ganito ang sabi ng Panginoon: huwag magmalaki ang pantas sa kanyang karunungan. Huwag magmalaki ang malakas sa kanyang lakas. At huwag ding magmalaki ang mayaman sa kanyang kayamanan. Ngunit ang sino mang ibig magmalaki, dito siya magmalaki, na ako ay kanyang nauunawaan at nakikilala, sapagkat ako ang Panginoon na gumawa ng habag, ng katarungan at ng katuwiran sa lupa, sapagkat ito ang aking kinalulugdan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ikaw lamang, Panginoon, ang aking kabutihan. Ikaw lamang, Panginoon, ang aking kabutihan. Ingatan mo ako, O Diyos. Ikaw ang kanlungan ko. Sinasabi ko sa Panginoon, ikaw ang aking kabutihan. Panginoon, ikaw ang aking bahagi at aking kalis. Ang aking buhay ay nasa iyong mga kamay. Ikaw lamang, Panginoon, ang aking kabutihan. Pinupuri ko ang Panginoon na aking tagapayo. Kahit sa gabi, tinuturuan ako ng aking puso. Palagi kong nakikita ang Panginoon sa aking harapan. Nasa aking kanan siya, kaya't hindi ako matitinag. Ikaw lamang, Panginoon, ang aking kabutihan.
Ituturo mo sa akin ang landas ng buhay. Busog sa kagalakan ang makapiling ka, at walang hanggang ligaya ang manatili sa iyong kanan. Ikaw lamang, Panginoon, ang aking kabutihan. Ikaw lamang, Panginoon, ang aking kabutihan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, huwag nawang ipahintulot ng Diyos na ako'y magmalaki, maliban sa krus ng ating Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ng krus, ang sanlibutan ay ipinako para sa akin, at ako namay ipinako para sa sanlibutan. Sapagkat walang kabuluhan ang pagtutuli o di pagtutuli, ang mahalaga ay ang bagong nilalang. Sa lahat ng sumusunod sa tungtuning ito, pagkalooban nawa sila ng kapayapaan at habag, kasama ng bayang hinirang ng Diyos. Huwag nawa akong gambalain inuman, sapagkat dala ko sa aking katawan ang mga tanda ng pag-aari kay Jesus. Mga kapatid, ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo ay sumainyo nawang Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat bilang pagbibigay galang sa mabuting balita. Sumainyo ang Panginoon. At sumaya rin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus, "Pinupuri kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ito sa marurunong at pantas,
ngunit inihayag mo sa maliliit. Oo, Ama, sapagkat ito ang kalugod-lugod sa iyo. Ibinigay sa akin ng Ama ang lahat ng bagay, at walang nakakakilala sa anak kung di ang Ama. At walang nakakakilala sa Ama kung di ang anak, at ang iyong nais pagpakitaan ng anak. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng napapagal at nabibigatang lubha, at aking bibigyan kayo ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat magaan ang aking pamatok at magaan ang aking pasanin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang ating pong mga pagbasa ngayon, kasi special yung mga pagbasa natin ngayong araw na to, no? Hindi ito yung pagbasa sa araw na to. It's not the readings of the day. Parang isa ang tinutumbok ng ating mga pagbasa, kung papansinin, kung narinig niyong mabuti kanina yung mga pagbasa. Sa unang pagbasa, ganito po yung sinasabi, huwag magmalaki ang pantas sa kanyang karunungan. Huwag magmalaki ang malalakas sa kanyang lakas. At huwag ding magmalaki ang mayaman sa kanyang kayamanan. No? Kung ba sinasabi, huwag mong ipagmayabang yan. Yung talino mo, yung kalakasan mo, at yung kayamanan mo. No? Hindi diyan nakasalalay ang tunay na kayamanan at tunay na dapat ipagmataas at ipagmayabang. Sa kalawang pagbasa, ganun din ang sinasabi ni Pablo. Sabi niya, huwag nawang ipahintulot ng Diyos na ako'y magmalaki liban sa krus ng ating Panginoong Jesucristo. So si Pablo, hinihiling niya sa Panginoon na sana hindi siya maging mapagmataas. Alam niyo po kasi si Pablo, ang pinakamasipag at pinakamaraming nagawa sa lahat ng mga apostoles. Talagang siya yung nagpakalat ng mabuting balita. Hindi si Pedro, hindi si Juan, hindi kahit sinong apostol. Siya po yung nagbiyahe at nagtatag ng mga unang simbahang Katoliko sa maraming lugar. At ang dami-dami niyang pinasanghirap para may palaganap yung mabuting balita. Kaya pwede siyang magmayabang actually. Pwede siyang magmayabang na ako ang pinakamasipag at pinakamaraming nagawa sa lahat ng mga apostoles. Bagamat hindi siya kabilang sa 12 apostoles ni Jesus. Diba? Kumbaga sabi, ang tawag niya nga sa sarili niya abnormally born. Kasi nga hindi naman siya kasama sa original na 12 Pero tinatawag din siyang apostol kasi ang dami niyang ginawa para sa mabuting balita. So, sabi ni Pablo, sana hindi ako maging mayabang. Sana hindi ako maging mapagmataas, maskin ang dami kong nagawa, no? At doon naman sa ating gospel ngayon, maganda rin, no? Nasaan na ba yung gospel? Ayun na. No? Unang-una pa lang sa gospel natin, sabi ni Jesus, pinupuri kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa. Bakit? Bakit nagpupuri si Jesus? Sapagkat inilihim mo sa marurunong at pantas, ngunit inihayag mo sa mga maliliit. No? Ganon din ang sinasabi ni Jesus. Hindi pinagkaloob ng Panginoon, ng Diyos, sa mga marurunong at mga pantas, yung mga bagay ng kaharian ng Diyos. Hindi nila naarok yun. Hindi nila naunawaan yun. Ngunit, yung bagay na yun ay pinagkaloob sa mga maliliit. No? Ano po ba ibig sabihin ng maliit? Hindi lang po yun mga bata. Kasi yung mga bata ay maliliit, oo naman. Kaya malapit kay Jesus ang mga bata Pero yung mga simpleng tao, yung mga walang naabot nga yung walang posisyon sa lipunan,
yung mga karaniwan na hinahamak at binabaliwala, yun ang mga maliliit na tao eh. Yun yung mga hindi pinapansin ng lipunan. Doon ipinagkaloob, sa kanila pinagkaloob ng Diyos, yung kaharian ng Diyos. Di ba? Ang tawag ng mga dalubhasa doon yung reversal, nire-reverse ng Diyos yung panuntunan at yung pananaw ng mundo. Kung ang mundo ay itinitingala nila yung mga mayayaman, malalakas at mga matatalino, ang Diyos binaliktad niya yon. Hindi yon ang pinarangalan niya. Ang pinarangalan niya ay yung mga maliliit. Di ba? Parang, hello Lord, bakit ganun? Bakit binabaliktad mo yung mundo? Ang tawag nga ng mga dalubhasa sa kaharian ng Diyos, upside down kingdom of God. Baliktad. Binabaliktad ng Diyos yung ating utak, yung ating pamantayan. Diba? Karaniwan sa ating lipon ng ginagalawan, yung mga mayayaman ang halos hindi tayo magkamayaw pagsilbihan sila. Yung mga matatalino ang nangunguna sa lahat at tinitingala, pinararangalan. Yung mga malalakas ang binibigyan ng medalya. Diba? Tayo, ganun din tayo. Kung titingnan natin ang ating sarili, meron tayong ganun. Diba? Hindi naman natin masisisi yung sarili natin. Bakit po? Kasi mula nung bata pa tayo, simula nung nasa bahay at nasa paaralan pa, yun ang tinuturo sa atin eh. Sino ba yung binibigyan ng, meron akong inaanak na laging merong star sa, punong-puno ng star yung kanyang braso. Sabi ko, baka naman ikaw lang naglalagay niyan. No? Kasi, pinararangalan yung may mga matatalino. Diba? Sa school pa lang, kindergarten pa lang yun eh. Tinuturo na yun. Kaya proud na proud siya na meron siyang star. O di paglaki-laki nun, ganun din yung mentalidad nun, di ba? Pag wala akong medalya, pag wala akong honor, hindi ako magaling. At hindi ako mahal ni nanay at ni tatay. Marami pong mga estudyante pag nangungumpisal sa akin yung mga batang high school, elementary, umiiyak. Kasi sabi nila, yung pagmamahal ng kanilang magulang ay conditional. Pag may honor ka, pag mataas ang grade mo, pag matalino ka, meron kang premyo, ibibili kita ng ganito. Kung bagay yung pagmamahal ng magulang ay nakukondisyon. Pag hindi ka honor, wala. Ba't hindi ka tumulad sa ate mo? Ba't hindi ka tumulad sa kapitbahay natin? Napakawawa naman yung bata. Hindi naman siya ganun eh. Hindi siya yung ate niya at hindi siya yung kapitbahay. Bakit mo siya itutulad doon? Meron siyang sariling mga regalo at talento at talino. Yun ang i-develop mo. Hindi yung yung talino ng ibang tao. Pero sa simula pa sa school pa lang, sinong sinasabitan ng medalya? Sinong umaakyat sa stage? Di ba yung mga bright? Yung mga intelligent? Natutunan natin yun. Di ba? O, pag hindi naman sa academic, may mga competition, palakasan, pagalingan, basketball, volleyball, football, at kung ano-ano pa, tennis, palakasan, pagalingan. Kung ikaw ay maliit, hindi ka pwede mag-basketball. May kay bansot, hindi pwede. Ano kaya ang sports ng mga maliliit? Meron ba? Bowling. Baka pwede yung bowling. Di ba? Tinuturo din yun eh. Di ba sino yung mga umaakyat? Sino yung mga sa Olympics, yung mga atleta natin magagaling? Di ba? Pinupuri yun, binibigyan ng medalya. Natatanim sa utak natin na yun lang ang mga yun ang may value. Pero yung hindi katulad nila, walang value. Di ba? O yung talino, yung lakas, yung yaman, ay naku, yung yaman. Sa school pa lang po, may mga kaklase tayo at alam ko meron din kayong mga kaklase ganun. May mga kaklase tayong yayamanin. Ang mga gamit nila sa paaralan ay mamahalin. Sa bag na bag pa lang, maganda yung bag nila.
Yung pencil holder nila maganda. No? At yung mga notebook nila at 'di ba, ang mga gamit nila, ang uniform nila laging bago every year. No? Hindi sila nag-uulit ng uniform. Ang mga sapatos every school year bago. Yung katabi niya sa classroom naninilaw na yung uniform. Yung pencil case sira na. At yung bag butas-butas na. Di ba? Naiinggit ka rin sa kaklase mo kasi nga ang ganda ng gamit. Itinatanim sa utak mo na dapat katulad ka nun. Dapat yayamanin ka rin. Kaya nga ang mga tao ngayon nag-a-ambisyon maging mayaman. Di ba? Lahat naman tayo gusto natin maging mayaman. Ayaw nyo pang maging mayaman? Ayaw nyo? Bahala kayo. Di ba? Lahat tayo, gusto natin maging masarap ang buhay natin. Kung gusto natin magbakasyon, sa ibang bansa tayo magpabakasyon. Hindi lang isang sasakyan natin, 5, 4, 6, 40. 40 ang sasakyan mo, hindi mo alam kung hindi mo nga masasakyan ng bawat isang araw sa buong buwan. Hindi mo masasakyan lahat yun eh. Kung 40, 31 days lang ang pinakamaraming araw ng buwan. Di sobra pa. No? Ang pinakagusto ko pong bag ay Hermes. At ang regalong gusto ko ay Philippe Patek na relos. Diba? Ang sarap kaya ng buhay na ganun. Ayaw nyo ba yon? Ako gusto ko yun. Pero hindi sa masamang paraan. Diba? Wala namang problema sa yaman eh. Kung ang yaman mo ay from honest living, lumalaban ka ng pata sa mundo. Kung ang yaman mo ay pinagpaguran na pinisikapan mo, walang problema sa yaman. Ang problema, pag yung yaman ay ginawa mong Diyos at nagnanakaw ka at nanloloko para yumaman at ang pinagnanakawan mo ay mga mahihirap, yun ang mali. At ang sabi ng Diyos, hindi ko makakalimutan ang masasamang ginawa ninyo. Diba? So sa simula pa, minulat na sa atin na itong mga bagay na to ang dapat nating ipagmalaki. Pero hindi yun eh. Hindi daw yun ang tamang pagmamalaki. Anong dapat nating ipagmalaki? Ang dapat nating ipagmalaki ay, sabi nga ni Jesus, be happy because your names are written in the kingdom. Di ba? Yung mga iniutusan niya, yung mga alagad niya na mangaral. At pagbalik ng mga apostoles niya, tuwang-tuwa sila kasi ang dami nilang nagawa. Ang daming na-convert, ang daming napagaling, ang daming napalaya sa demonyo. Meron silang kapangyarihan. Anong sabi ni Jesus? Huwag kayong matuwa dahil ang mga demonyo ay sumusunod sa inyo. Matuwa kayo dahil ang mga pangalan ninyo ay nakasulat sa kaharian ng Diyos. Yun ang dapat nating ikatuwa at ipagmayabang. Diba? Yun ang dapat nating pagsikapan. Kaya nga po, mga kapatid, sa ating ebanghelyo ngayon, kung maiintindihan lang natin ito, hindi sa mga taong matataas sa mata ng mundo, pinagkakalob ng Diyos ang kanyang kaharian, kundi sa maliliit. No? At sino po yung pwede nating tanawing halimbawa ng maliliit na tao? Si Maria, unang-una, ang ating mahal na ina. Sabi nga niya, di ba, nung biniyayaan siya ng Diyos na siya maging ina ng manunubo, sabi niya, ang puso ko'y nagpupuri dahil napansin ako ng Diyos ang kanyang abang alipin. Ang tingin niya sa sarili niya ay alipin ng Diyos. At kung iyan ang pinag-uutos mo, anong magagawa ko? Susunod ako sa iyo kasi ikaw ang aking Diyos at Panginoon. Ako'y alipin mo lang. Di ba? So si Maria ang unang-una nating halimbawa. Pero meron pa tayong isa. Yung mamang yun nakatayo sa likod na may bagong damit. No? Bago po yung damit ni Pio. Si Padre Pio ay isang pare, simpleng paring cappuccino, na dahil sa kanyang kababaang loob at sa kanyang taimtim na panalangin ay pinagkalooban ng Diyos ng makibahagi siya sa krus ni Kristo. Bibihira po yung santong binibigyan yan na makita sa kanyang katawan yung mga
sugat ni Kristo, yung 5 sugat ni Kristo. Ipinagkaloob sa Kanya yun. Ang pinaka nakikita natin, yung Kanyang butas ng pako sa Kanyang mga kamay, di po ba? Kaya nga nag-glove siya, di po ba? No? At ang sabi, di ba karaniwan, pag ang sugat mo hindi gumagaling, may amoy na yon, di ba? Pero ang sugat ni Padre Pio, tuwing Friday ay nagdudugo. At yung dugong yon, yung sugat na yun na sama, nagiging sariwa pag Biyernes, ang bango-bango. Sobrang bango ng sugat na yon. Di ba? Kakaiba. No? Tapos sabi, nung siya'y mamatay na, nung siya'y yumao na, alam niyo po ba na yung sugat na yun ay nawala? Nawala, walang bakat, walang peklat yung sugat na yun. No? Talagang ipinagkaloob lang sa kanya yun, nung siya'y nabubuhay pa. No? Yun yung pakikibahagi niya kay Kristo. No? Alam, sa palagay niyo ba, masarap magkaroon ng stigmata? Mahirap kaya siguro yun? No? Masakit yun, sumasakit din yun. No? Nararamdaman niya yung sakit ng pagpapako ni Jesus. At pinili siya upang makibahagi doon sa sakit na nararamdaman ni Jesus. Diba? No? At nagbabasa po ako kanina tungkol kay Padre Pio. Si Padre Pio, ang kanyang kalusugan ay hindi maganda. Simula nung bata pa siya, hindi na siya healthy. Laging siyang nagkakasakit. Sakitin siya. No? Masakitin si Pio. At dahil doon, siguro tinanggap na yon bilang pakikibahagi din sa hirap ni Jesus. No? No? Marami po tayong mga may sakit na dumudulog dito sa ating simbahan. Kasi every Tuesday po, meron tayong healing mass. No? Maraming may sakit, maraming mahihina na ang nagpupunta rito. No? Minsan, katulad nung isang araw, nung Sabado, meron po isang kaibigan natin na taga Fairview ang nagpatotoo. Nung na-diagnose siya na may breast cancer, nagpunta siya rito nung linggong katatapos na siya ay ma-diagnose. Nagdasal siya ng taimtim kay Padre Pio. Tulungan mo ako, wag mo akong pabayaan. No? At ang sabi niya, kahapon nung Sabado ng gabi, bispera, sabi niya, nung inoperahan siya, tinatanong siya ng doktor, may nararamdaman ka bang sakit? Wala po. No pain. Tapos nung nagkikimotherapy siya, walang side effects. Wala siyang naramdaman na side effect. Eh sabi niya, lahat yun ay dahil sa tulong ni Pio at sa biyaya ng Diyos na hindi pinahintulot na maramdaman niya yung sakit na maligtas siya doon. Kaya nga po alam niyo yung taong yun, ang pinakamasipag na fundraiser natin, taga Fairview po yun. Kinuwenta na, nandito rin siya kanina, kinuwenta namin lahat ng naipasok niyang pera, more than 200,000, isang tao lang. Ang problema, lahat ng kakilala niya natatakot na sa kanya. Kasi pag nagkita sila, inaabutan niya ng solicitation letter agad. Lahat po, kaklase, kaibigan, sa abroad, dito, kapitbahay, maski yung kagalit niya, binigyan niya ng solicitation letter. Diba? Lahat po. Bakit? Kasi nagpapasalamat siya. Dahil sa tulong ni Padre Pio, siya'y gumaling. No? Pero hindi po lahat ng dumudulog sa ating simbahan ay gumagaling. Diba? Kaninang umaga, meron po tayong parokyano rito. Pagdating ko rito, nakilala ko na po siya. Siya po'y nabulag. Siya po ay dating nag-abroad. Hindi ko alam, parang seaman biyata po siya. At siya'y nagkasakit. At dahil sa sakit na yun, hindi siya makakita, nabulag siya. Ilang taon na po, kung 6 na taon na ako dito, 6 na taon na. At mahigit pa doon yung kanyang pagiging bulag. Pero po hindi bumibitaw sa pananampalataya. Siguro kung ibang tao yon, ayaw mo naman akong pagalingin wag na lang. Wag na lang. Diba? Magtatampo na, magagalit na sa Diyos. Pero siya hindi. At ako'y hangang-hanga doon sa kanyang asawa. Yung asawa niya, dedicated. Hawak-hawak yung kanyang asawa. Everywhere they go. Saan sila pumunta? Sinasamahan niya yung kanyang asawa. Meron pong mga dumudulog dito na
Iba't ibang uri ang sakit. Pinapagaling ba ng lahat ng Diyos? Hindi. Bakit hindi pinapagaling lahat? Kasi may mga pinipiling tao na pinili para makibahagi sa krus ni Kristo. At ang sabi ni Pablo, naway hindi ako magmayabang kung hindi sa pakikibahagi ko sa krus ni Kristo. Bawat isa po sa atin ay mayroong pasang-pasang krus. Maliit man o malaki, meron tayong mga pinagdaraanan lahat sa buhay. Tayo pong lahat meron yan. At yung krus na yan ay biyaya ng Diyos. Pakikibahagi mo yan sa Kanyang pagliligtas sa mundo. Kung tatanggapin mo yan, kung hindi mo yan i-reject, kung tatanggapin mo yan ng buong puso, Lord, kung gusto mo ito, sige. Kung ito ang kagustuhan mo, makibahagi sa pagdurusa mo para maligtas ng tao, iaalay ko yung aking paghihirap para sa iyo, para sa kaligtasan ng mundo. Diba? Marami pong mga may sakit. Meron po akong kaibigan na kamakailan lang ay namatay sa severe COVID at pneumonia. At nung siya ay nahihirapan na sa ospital, sabi niya, iniaalay ko ang aking hirap at sakit para sa kaligtasan ng iba. Oo, nahihirapan ako ngayon, pero sana maiugnay ito sa krus ni Kristo para itong paghihirap ko, kaugnay ng paghihirap niya ay maging biyaya para sa ibang tao. Piling-pili po yung mga taong yun na piniling makibahagi sa kaligtasan ng mundo. At isa po doon ang ating mahal na patrong si Padre Pio. No? Kaya nga po, siguro ang unang-una nating dapat matularan kay Pio ay yung kanyang pagiging mapagpakumbaba. Ang Diyos po ay tuwang-tuwa sa mga taong mapagpakumbaba. Gusto mong mapalapit ka sa Diyos? Gusto mong mapalapit kay Jesus? Do not be proud. Ano man ang meron ka, huwag mo ipagmayabang pagmalaki. Kasi sabi nga ni San Pablo, ano bang meron ka na hindi mo natanggap? Ano bang meron ka na hindi pinagkaloob sa iyo? Kung ang lahat ng meron ka ay biyaya at regalo lang sa iyo, bakit mo ipagmamayabang? Hindi naman galing sa iyo yan. Whatever it is na meron ka ngayon, those are not yours. Those are gifts. Ibinigay lang sa iyo yan. Pero hindi lang para sa iyo. Hindi lang para sa iyo ang talino mo. Hindi lang para sa iyo ang kalusugan mo. Hindi para sa iyo lahat ng mga karanasan at kakayanan mo. Para yan ibahagi sa iba. So hilingin po natin ngayon sa ating patrong si Padre Pio na tulungan niya tayong tularan siya sa kanyang pagiging mapagpakumbaba sa harap ng Diyos at sa harap ng tao. Magsitayo na po ang lahat. Ipahayag po natin ngayon ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. ang pangaral ni Jesus sa Ebanghelyo at ang kanyang sariling buhay, ang ating panuntunan sa pagnanais nating malaman ang kalooban ng Diyos. Manalangin tayo sa Diyos Ama upang makasunod tayo sa Kanya at maisabuhay ang Kanyang pangaral.
ang ating itutugon, maging ganap nawa sa aming buhay ang iyong kalooban, O Panginoon. Maging ganap nawa sa aming buhay ang iyong kalooban, O Panginoon. Ang simbahan naway isabuhay ng espiritu ng Ebanghelyo at tuwinang hanapin ang kalooban ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Maging ganap nawa sa aming buhay ang iyong kalooban, O Panginoon. Tayo naway maging mga tunay na bahagi ng pamilya ng Diyos sa pamamagitan ng pagiging tapat sa kalooban ng Diyos Ama sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Maging ganap nawa sa aming buhay ang iyong kalooban, O Panginoon. At tinawang mapalalim ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa mga dukha, may kapansanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Maging ganap nawa sa aming buhay ang iyong kalooban, O Panginoon. Ang mga yumao, naway magtamo ng walang hanggang liwanag ng kapayapaan, manalangin tayo sa Panginoon. Maging ganap nawa sa aming buhay ang iyong kalooban, O Panginoon. Tahimik din po nating ipanalangin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Maging ganap nawa sa aming buhay ang iyong kalooban, O Panginoon. Patuloy po nating ipanalangin ang ating bayan, ang ating bansa at ang ating mga kapwa Pilipino, lalong-lalo na yung mga naghihirap at bibigatan sa buhay. Naway magkaroon ng tunay at makabuluhang pagbabago sa ating buhay, sa ating bansa, at maganap ito sa pamamagitan ng kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Maging ganap nawa sa aming buhay ang iyong kalooban, O Panginoon. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat na maging bahagi ng iyong pamilya sa pamamagitan ng aming pananampalatayang ipinahahayag sa mabubuting gawain. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manatili pong nakatayo ang lahat bilang pakikiisa sa mga alay. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming mga kaloob na inihahandog namin sa pag-aalala kay San Pio at sa aming pakikibahagi sa mga banal na misteryo, na may makamta namin ang mga bungang nagdudulot ng kaligtasan sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pagpaparangal sa iyong kabutihay. Lagi mong ipinaaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan sa pagkakaroon ng mga kaanib na maaasahan at tapat tulad mo sa pananagutan, upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na tao ay tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa at pananalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, dapat kang purihin ng tanang kinapal, sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, sinasama namin pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito namin inilalaan sa iyo. Ito naway maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo na nag-utos ipahayag ang misteryong ito. Nung gabing ipagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati iyon at inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay kunitahin, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya ay dumating. Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan. Samantalang kanyang pagbabalik ay pinananabikan. Kaya bilang pasasalamat, ngayon aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay ipagkasundo sa iyo. Loobin mong kaming magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahoy nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana, kaysa ng Ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, kaysa ni San Jose ang kanyang kabiyak, kaysa ng mga apostol na mga martir ng aming patrong si San Padre Pio at lahat ng mga banal sa aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ay aming ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ng iyong lingkod na si Papa Leo, ng aming obispong si Roberto, ng tanang mga obispo at buong kaparian, at ang iyong piniling sambayanang, dinggin mo ang kahilingan ng iyong angkan na ngayon tinipon mo sa iyong harapan. Amang maawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisan sa mundong ito na nagtataglig ng pag-ibig sa iyo. Kaya may umaasang makakarating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa na iyong kaningningang walang maliw, sapagkat kapag aming masisilayan ang iyong kagandahan. Sa pamamagitan ng aming Panginoon Jesucristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob ng aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Mga kapatid, sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sambahin ang ngalan mo.
Ama, hinihiling namin na kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa'yo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayong lahat ng kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito si Jesus, siya ang kordero ng Diyos, siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
ako ay tatahak. Kahit ilim ng luha, ang nilakaran mong landas. Masakit man at kusang, dulot ng mundo'y kamtan. Bawat bakas ng iyong mga yapak, bawat akbang mo'y aking susundan. Sa iyong mga yapak, ako ay tatahak. Kahit inim ng luha, ang nilakaran mong landas. Masakit man at tusang, dulot ng mundo'y kamtan. Bawat bakas ng iyong mga yapak, bawat hakbang mo'y aking susundan. Aking susundan. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. O Panginoon, na nagpaalala sa amin ng iyong banal na piging, ipagkaloob mo sa pagsunod namin palagi sa mga yapak ni San Pio ng Pietrelcina. Ikaw ay aming mapaglingkuran ng may matatag na katapatan at may padama sa lahat ang walang sawang pag-ibig. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat para sa panalangin kay San Pio ng Pietrelcina. Mapagpalang Diyos, na sa iyong dakilang habag ay pinagkalooban mo ang iyong lingkod na si San Pio ng Pietrelcina ng karangalang makibahagi sa mga sugat ng iyong anak na si Jesucristo at naging saksi ng iyong walang hanggang awa at kapangyarihang nagpapagaling. Isinasamo namin sa iyong kabutihang loob na sa pamamagitan ng kaniyang makapangyarihang panalangin, kami naway mapagkalooban ng kagalingan ng katawan, kapayapaan ng kalooban, at pag-unlad sa buhay espiritual. San Pio, huwaran ng pananalig, pagtitiis at walang sawang paglilingkod. Ipanalangin mo kami na makasunod kami sa yapak ni Kristo, sa gitna ng aming mga pagdurusa at pagsubok. Gabayan mo ang aming parokya upang magkaisa sa pagmamahalan at mapuspos ng Espiritu Santo, upang mapalalim ang aming pananampalataya. Naway sa iyong patnubay, kami maging mga buhay na saksi ng mabuting balita sa aming pamilya, pamayanan at buong sambayanan. San Pio ng Pietrelcina, aming mahal na pintakasi, ipanalangin mo kami sa harap ng luklukan ng awa ng Diyos. Amen. Magsiupo po muna ang lahat.
Ang tawagin ko muna po ang ating seminarista, si Francis. Siya po ay minor seminary ng Guadalupe Minor Seminary. Siya po ay mag-aanyaya para sa mga kabataan na isa sa mga option sa buhay ay ang pagpapari. No? Hindi lang yung mga ibang mga options, isa pong option. Ito po si Francis. So muli, magandang araw po sa ating lahat, no? Nung nakaraan po, during the Easter time, ang sinabi ko sa inyo ay yung tungkol sa ginagawa namin sa loob ng seminaryo. But today, I would like to tell you, why is it important to become a priest? Sinabi po ni Pope Leo XIV, no, currently, na my priority is the gospel, not solving the world's problem. Sa lahat ng ating ginagawa, maging sentro nawa nito ang banal na salita at patotoo ni Jesus. Kailangan ng mundo ang Diyos. Kung lahat ay may takot at pagmamahal sa Diyos, nanaisin ba ng pusong gumawa ng mali? Kung lahat ng tao ay may takot at pagmamahal sa Diyos, nanaisin ba ng pusong manlamang? Kung ang lahat ng tao ay may takot at pagmamahal sa Diyos, nanaisin ba ng taong manakit? Nakakahiyamang aminin, pero tayo ay isa sa mga pinakakatolikong bansang talamak sa korupsyon. Isa sa mga kadahilanan dito ay karamihan sa ating mga Pilipinong Katoliko ay Katoliko lang sa pangalan. Kailan ba natin isasabuhay ang pananampalataya? Kailan ba tayo magkakaroon ng isang pusong makadiyos? Sabi nga, pro Deo et patria, for God and country. Ang pundasyon ng ating pagiging makabansa ay pagiging makadiyos. Tayo ay tinaguriang bansang nasa ilalim ng mantel ng mahal na Birhen o Pueblo Amante de Maria. Nawa ipagdasal tayo ng mahal na ina na nawa tayo ay maging Katolikong tunay hindi lang sa pangalan ngunit sa pag-ibig sa Diyos. Kaya para sa akin, totoong kailangan ng Santo Papa totoong hindi kailangan ng Santo Papa na solusyonan ang lahat ng problema ng mundo. Dahil ay ang solusyon ay ang Diyos. Kung may pagpapanumbalik ng puso sa Diyos, mauunawaan natin ang halaga ng hustisya. Hustisya, justice. Justice is the minimum requirement of human relationship. To give what is due to the other. Nais ko rin gamitin ng oportunidad na ito para sabihin kailangan ng simbahang mamahayag ng salita ng Diyos. Dahil sa Diyos lang ang nakapagpanibago ng puso. Ano nga namang silbi ng pananampalataya kung hindi natin ito mapahayag sa pamamagitan ng ating mga gawa? Di ba't isa lamang rin itong patay na pananampalataya? Kailangan ng simbahan ng mga pari. Kailangan ng simbahan ng mga magpapari. At kayo, mga pamilya, tinatawag kayo ng Diyos na palaguin sa kabanalan ng inyong mga anak. Hindi upang pilitin silang maging pari, kundi upang maitanim ng Diyos sa kanilang mga puso ang butil ng bukasyon. Sa tahanan unang nagsisimula ang kabanalan, pagmamahal at paglilingkod. Ito ang pinakaunang house of formation. Kaya sa mga nagnanais pong pumasok ng seminaryo from grade 7 to 10, maaari pong makipag-ugnayan sa inyong parish office. Maraming salamat po. Thank you, Francis. Ako po'y natutuwa when I hear young people aflame, passionate about their vocation in life. Kasi karamihan po ng mga kabataan natin ay lalang, social media lang, okay na yan. But to listen and to hear young people who are passionate, okay,
Pwede ko naman pong sabihin yung sinabi ni Francis, pero mas magandang may kabataan na nagsasabi nun. I'm saying the same thing, pero iba yung dating pag kabataan na nagsasalita sa atin nun. No? Sana po ay maging seedbed ng bukasyon ang ating mga tahanan. Salamat sa Diyos. Thank you, Francis. Ngayon po ay buti lang winawagay yung collection. No? May second collection po tayo. Baka pagalitan ako nitong mga ito pag hindi ako nagpa-second collection eh. No? Para po yan sa ating pag-iipon ng pondo para sa ating construction. Kung napapansin niyo po dito, medyo natakpan po yung bahagi ng ating simbahan. Medyo lumit ng konti. Konti lang naman yung ating parking area. Kasi po, binakuda na nila yung pagsisimula ng construction natin. Nagsisimula na po yung ating construction. Magpapadeliver na po tayo ng mga materyales. Maghuhukay na po. Maglalagay na ng pundasyon at magtatayo na po ng mga poste. No? Ang ating pong construction committee ay masipag na naghahanap ng mga pamamaraan para makamura ng materyales pero magandang materyales at mga skilled workers para sa ating construction. Ako po'y natutuwa dahil may mga nagsasabi po sa atin na basta sinimulan nyo yung project, yung construction, tutulong kami. Nagtatanong nga yung isang malaking kumpanya, ilang percent na po ba ang inyong sinimulan? Kamot ulo po ako, sabi ko, hayaan nyo po, sasabihin ko sa inyo kung ilang percent na. Kasi parang hindi ko alam kung 1% na po yan o 5% na yan Diba? Pero many people and companies are ready to help, no? Si Kapitan po nagsabing tutulong siya, yung local government po ay tutulong din po siya at nagbibiro nga sa atin na parang hindi yan galing sa sa DSWD yung tulong na ibibigay ko sa inyo, no? So sa personal na pera po ibibigay. So ayan po ay nagsisimula na po yung ating construction. Gusto ko rin pong pasalamatan ang lahat po ng mga taga rito na nagsisilbi sa Padre. Ito po ay misang pasasalamat. Hindi lang tayo nagpapasalamat sa Diyos. Oo, dapat nating pasalamatan ng Diyos kasi sa Kanya nanggagaling lahat ng ating kung anong man meron tayo. Pero dapat din pasalamatan natin yung mga taong naglilingkod dito sa ating simbahan. Kayo po yun. Alam nyo kung sino kayo. Alam nyo po yung sakripisyong ginagawa nyo para maglingkod dito. Yung pagpapagod, yung pagpupuyat, yung minsan ay gutom na, walang pangkain, no? Yung mga lay ministers natin na miskin na gabing-gabi na nagtatrabaho pa dito. Imbis na ipagpahinga nila yung kanilang day off, ay nanditong tumutulong sa construction, no? Kayo po talaga yung lakas. Kayo ang lakas at yaman ng simbahang ito, no? Kayo po yung talagang magtatayo ng simbahang ito. Hindi lang itatayo yung simbahang bato at gusali. Yun ay secondary. Ang pinaka-importanting maitayo yung simbahang mga tao. Tayo po at kayo po yung simbahan. Kayo yung mga batong magtatayo ng simbahan. Kayo yung mga haligi kung saan sasandal ang simbahang ito. No? Next year po ay maglilipatan ng mga pare. Hindi ko po alam kung saan ako malilipat. Tinatanong ko si Bishop kaninang umaga, sabi niya, wala pa. Nagtatanong ako sa mga ibang pare, meron na ba kayong tip o leak? Wala pa rin daw. Ewan ko kung totoo yun, no? Pero, pag ano man ang mangyari at maglipatan man yung mga pare, kayo po ay nandito at kayo po ay mananatili dito. Sana po yung paglilingkod ninyo ay patuloy na pag-ibayuhin at maging matatag. Alam ko po na maraming pinagdaanan ng simbahan natin sa 7 taon ng simbahan ito. 7 taon na po tayo. Dami natin pinagdaanan. Mayroong mga pagkakataon na hindi tayo nagkakaintindihan, hindi tayo nagkakasundo. Mayroong mga pagkakataon hindi tayo nakikibuan. Pero kasama po yun Kasi iba-ibang klaseng tao tayo. Iba-iba yung ating pananaw, iba-iba ating ugali. No? Kasama po yun. At lahat po ng uri ng tao ay tinatanggap ng simbahan.
inclusivity. At lahat po ng tao, miski na yung dissenting opinion ay pinakikinggan natin. No? Hindi lang natin pinakikinggan yung mga opinion na gusto natin, pati yung salungat at hindi na umaayon sa atin, pinapakinggan din natin yun. No? Kaya nga po napakalaking biyaya na ang simbahan ay tatayo at lalago. Kasi nga, hindi tayo magkakapareho eh. No? Maraming beses meron tayong mga conflicts, pero yun po ay kasama sa buhay. Maraming salamat po sa inyo. Kayong mga leaders ng simbahang ito, kayo pong mga volunteers na naglilingkod dito. Maraming palakpakan po natin kayong lahat. Saludo po ako sa inyo. Naturuan niyo po ako maging parish priest. Ito po yung unang parokya ko. No, ito po ang kauna-unahang parokya ko. Salamat po. Magandang gabi po sa ating lahat at maligayang kapistahan ng ating mahal na patron, San Pio ng Pietrelcina. Palakpakan po natin ang ating mahal na patron. At sa lahat po ng mga bisita, maraming salamat po sa inyong pagpunta ngayong gabi. At sa pagkakataong ito, ating tinatawagan ang ang Pangulo ng Sangguniang Pastoral ng ating parokya, Brother Mark Pacheco Estrella, OFS, para sa mensahe ng pasasalamat para sa Pistang Patron 2025. Isang maganda at maulang gabi sa ating lahat. Kaisa po ng Sangguniang Pastoral, kami po ay bumabati sa inyo ng maligayang kapistahan. At 10 po ng mga nabanggit ni Father Ed, nais din po naming magpasalamat sa lahat ng mga tumulong at nakaisa sa mga programa ng ating Hermandad 2025. Layunin lamang po nito na mapatunayan natin na ang pamumuno ng ganitong selebrasyon ay hindi kinakailangan na isang literal na mayaman, kundi isang programa na binubuo ng komunidad para lalo nating mapanindigan ang sinasabi nating active participation. Kaya maraming salamat po sa Hermandad 2025, kaisa ng ating cluster na sumuporta kahit sa huli. At syempre po sa mga gabi-gabing nakiisa sa amin upang mabuo ang 9 na araw na paghahanda sa kapistahan ng ating patron. Ngayong gabi rin ay nagpapasalamat ako sa mga dumayo pa mula sa iba't ibang lugar, mula po sa Loreto sa Manila. No? Meron po tayong mga panauhin din galing pa sa mga kalapit parokya sa Bignay at sa mga taga Novaliches Cathedral. Apo. Maraming salamat po sa inyong pagpunta. Yun lang po at inaasahan po namin na sa mga darating pang panahon, bago po kami bumaba sa aming panunungkulan, anuman po sanang programa pa yung aming mailalatag, ay nais po namin hilingin ng inyong suporta upang mas maipatayo ang mas malaking espasyo para sa ating pook dasalan. Kasi talagang kulang po talaga yung ating space to accommodate po ang ating mga parishioners. Ito po ay sa atin, ito po ay ating tahanan, kaya tayo rin po ang magmamahal dito. Yun lamang po at maraming salamat at muli maligayang kapistahan sa ating lahat. Viva Santo Padre Pio! Viva! Ilang pabatid lamang po matapos ang banal na misa ngayong gabi ay atin pong isasagawa ang maringal na prosesyon alay sa kapistahan ng ating mahal na patron, San Pio ng Pietrelcina. Magkakaroon din po ng pagpapahalik sa relikya ng ating mahal na patron. Maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Yung pong pagpapahalik, sige tayo na po kayo. Pagpapahalik sa relikya ni Padre Pio, doon na po natin gawin para malaya silang mag-prepare dito. Doon sa galeriya po, doon po kasi yung relic sa side na yon. So yung gusto pong mag-venerate, humalik sa relikya ni Padre Pio, first class relic po yun, ay nandyan po sa gilid sa ating galeriya. No? Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, umayo tayong taglayang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.
awit ng masaya.